Let's talk about female narcissists. Puro na lang kasi yung mga male narcissist ang pinag-uusapan natin eh. Dito sa Nurse Ultimatum, balanse tayo dito para maganda yung approach. Okay. Pagdating sa mga narcissist, ang topic natin ngayon na bibigyan ko ng diin is yung palipat-lipat ng lalaki ng mga female narcissist. Gusto kong iparating sa inyo, lalo na sa mga kalalakihan, na ang isang babaeng palipat-lipat ng lalaki ay may pagka-narcissist ang datingan yan or female narcissist siya talaga. So, hindi naman sila immediately lumilipat from time to time eh. Yung halimbawa na every month lumilipat ng boyfriend, every year, hindi ganun yun eh. Hindi ganun yung scenario nun eh. Ang scenario nun, lumilipat-lipat sila ng lalaki based sa tinatawag na narcissistic supply. Okay, let me explain. Kapag ikaw ay isang lalaki at dumating sa point na yung ipinoprovide mo sa kanya na pera, material na bagay, atensyon, impluensya, opportunities, at iba pa, ay na-drain. Or let's say, tuloy-tuloy naman yung ibinibigay mo, pinoprovide mo naman yung mga hilig niya, yung mga gusto niya, ibinibigay mo sa madaling salita yung lahat na nabanggit ko. No? At the same time, may mga iba pa yun eh. No? Kung ano yung hilig niya, travel sa abroad, travel dito locally sa Pilipinas, bakasyon dito, bakasyon doon, alahas, etc., etc., etc. Pag dumating sa point na hindi na siya satisfied doon, ibig sabihin, panahon na para sa kanya na lumipat ng lalaki. Maghahanap na yan ng iba o maaaring may tinatarget na yan na ibang lalaki na mas sayo, mas angat sayo. Kaya nga basically ang pinupuntahan ng mga yan, yung mga mas mayaman, no? Mas sikat, mas may pera, no? Yung ibang mga kababaihan mas pinipili apam, no? Nag-aapam sila. Yung mga apam na mayayaman, no? So ginagamit nila to para sa visa, sa kanilang mga residency kung tawagin, no? O etc. Iba't ibang bansa, iba't ibang policies, no? Ginagamit nila yan doon. So hindi ibig sabihin ay lumilipat sila for no reason. Na gusto lang nila, trip lang nila. Hindi yon. Nagbe-base sila dun sa napapala sa lalaki, yun sa supply. No? And what if naman dumating sa point na nawalan ka ng pera o kaya nawalan ka ng naibibigay sa kanya? Mas malala yun. Mas mabilis yun. Just imagine, yun nga may pinoprovide ka, binibigay mo ang lahat eh, na iniiwan ka pa eh. Di lalo na pag nag-run out of supply ka na. Yung walang-wala ka na talaga may bibigay. Iwanan ka talaga ng babaeng yun. Ng narcissist. Alam ko marami nakaka-relate sa inyo dito. And you know, para doon sa mga biktima ng mga female narcissist, yung mga kalalakihan out there, lalo na yung mga nababasa ko mga comments ngayon, yung mga followers ko na talagang nagbe-ventilate ng feelings nila. Eto, may mensahe ako sa inyo. Maging mabait kayo sa sarili nyo. Be compassionate to yourself. Why? Dahil hindi nyo yan kasalanan. Huwag nyo sisihin ang sarili nyo. Na kaya iniwan ka ay because of your lack, pagkukulang mo. O dahil sa may nagawa kang mali, may nagawa kang kasalanan. Huwag nyo sisihin ang sarili nyo. Hindi nyo yung kasalanan. It just happened na may naging girlfriend ka o may naging wife ka na narcissist, female narcissist. Kaya huwag niyong sirain yung tiwala niyo sa sarili niyo, yung magandang tingin niyo sa sarili niyo, yung self-esteem niyo, self-confidence niyo. Huwag niyo sirain yun. Preserve your mental health. Preserve your self-esteem. Preserve
your self-confidence. Tuloy nyo lang yung buhay ninyo, no? You reconstruct yourself. No? Sabi ko nga, ang pag ikaw ay nasa narcissistic abuse or nasa narcissistic breakup ka, mag-ground zero ka talaga no? Pababagsakin ka no? Talagang wasak ka. Isa kang building na pinabagsak, gina-round zero ka. There's no recovery there, only reconstruction. So, i-reconstruct mo. Kaya sabi ko sa inyo, maging mabait kayo sa sarili nyo para mag-heal kayo. Kasi kung hindi kayo magiging mabait sa sarili nyo at pilit yung sinisisi yung sarili nyo na kayo yung may kasalanan, malaking pagkakamali yan. Iminumulat ko na kayo sa katotohanan. At wag nyong panghinayangan na wala ang babaeng yon. Dahil yon ay isang kalayaan. Isa yung blessing in disguise. Ibig sabihin, sa halip na mamumuhay ka habang buhay ng parang naiimpyerno yung buhay mo, miserable yung buhay mo, abuso yung ma-experience mo, ngayon, wala na yun. Napunta na yun dun sa bagong lalaki niya. At hayaan nyo na yun. Focus sa sarili. Okay? So, alagaan nyo yung sarili nyo. You take good care of your mental health, take good care of yourself. Yun na may papayo ko sa mga kalalakihan out there, mga followers ko, mga nagko-comment sa akin, nagme-message sa akin na ganito yung nangyari sa buhay nila, biktima sila. Well, it's time for you to focus to yourself. No? So, wag na kayong mag-isip na kung ano-ano. Just improve yourself, mamuhay kayo na maayos, and always pray na magtuloy-tuloy yung reconstruction ng buhay ninyo. Okay? So this is Nurse Ultimatum again. See you in my next vlog. Bye for now.